Okay guys, maglaro naman tayo ng text sa 3ds Max. Okay, so ang text is makikita mo dito sa standard primitives. Ito ng text plus at saka meron din sa shapes. Ito, text. So dito muna tayo sa text. Okay. So once ilagay mo siya, automatic meron na siyang default na sukat na 100 mm. Okay. Pwede mo tong palitan ng font gamit dito na kung meron ka siguro na font, kung anong font na pwede mo ilagay, mga ganyan. Yan. Yan siya. Okay. So, para maging accurate yung font mo sa gusto mo siyang ilagay, sa gusto mong lagyan, dito yun. So, yan. May mga size siya. Huwag mo siyang scale. Yan. Pero depende talaga minsan kasi minsan mas magandang mag-scale ka kaysa sa gamit ka ng size. So, ganyan, yan, mag-expand. Okay, ito, leading. Wala ito effect. Yan. So, dito, pwede ka mag-type anything you want. Yan. So, yan. Meron yung italic, underline. Kung saan gusto mag-start, na paragraph. Yan. So, pwede naman siya gawing 3D. Okay. So, ito yun. Once na nakalagay ka na ng text for sample, pwede mo siyang gawing convert mo sa spline, mesh, poly. Pwede na yung diretso na. Extrude mo lang. Diba? Yan. So, teka mo man lang extrude na font. Ang main purpose to is usually is mga signage natin. Like, pwede mo siyang ilagay sa mga logo or mga standee ba? Yung information, parang ganon. Okay. Pwede mo din siyang, for example, doblehin. Tapos yung sa baba niya, snap pa siya. Tapos yung sa baba niya, lagyan mo ng ilaw. Parang ganon. Nakabiri ako ngayon. So, meron ditong biri light. Yan. Meron siyang biri light na pwede mong ilagyan sa baba ng ilaw. Parang ganyan. Pero din naka-backlit siya yung parang ganito. Yung for example, no? Tuloy ko to. For example to. Yung likod niya, may ilaw na patago lang. Parang ganyan. Convert ko sa poly muna. Tapos gamit ko yung polygon. Click ko to. Click ba? Pag click ko niyan, for example, pwede ko siyang lagyan ng ilaw. Yan. Para hindi siya same kanina na meron siyang nakalabas na ilaw. Ito naman sa likod yung ilaw niya. Yung parang fog lighting style ba. Yan. So, pwede mo siya ma-edit. Like, lagay mo dito. Mga ganyan. Basta naka-polygon lang or mesh. Yan. Yan siya. Okay. So, ito naman, kung gusto mo siyang ilagay sa wall, pwede din naman, rotate mo lang siya. For example, di ba lang dito naka-snap angle, no? Manual siya. Pwede din dito ka mag-type 90. Yan, ikutin siya. Pero din dito, nakaklik to, activate. Yan, click mo yan. Yan. 90 degree. So, kapag may wall ka dito, pwede mo siyang snap. Kasi yung kanyang gizmo, nasa end pa ng ano niya. End tsaka center ng kanyang model. So, yan. Ng model pa ng text. Yan. Pwede mo siya snap. Tapos, like, yan sa wall. Ganyan. Yan. Pwede sa thickness na gusto mo. Pwede mo ma-adjust. Ito naman, kasi naka-poly na siya. So, hindi natin siya pwedeng i-adjust na kagaya kanina na sa text ba, extrude. So, ito naman, magiging mano-mano na siya. Ayan. Select mo lang yung front. Select mo na siya uli. Ayan, ganyan. Ayan. Okay. So, meron pa isang option na text. Dito naman tayo sa standard primitives. And ito yung text plus. Ito naman, parang ready-made na siya. Click ko ito naglagay ako dito ng text plus sa baba, sa floor. Okay. So, under sa modifier niya, meron din dito mga settings, interpolation, layout, region, ganun.
So, naka-auto siya ngayon. Tapos, pwede ka mag-type dito. Yan. Dito naman nakalagay yung font niya. Yan na, ganyan. Nagbabago ah. Kaya siya. May error ba ito? Baka hindi mabasa yung ano. Yung mga font dito. Check natin. Okay, set. Medyo hindi ano siya, hindi siya gumagana ba? Yung mag-set ka ng font. Ano? I think baka sira to, yung I mean yung text plus up. Pero anyway, meron siyang size dito. Yan. Tapos rescale, yung kung gusto mo siyang i-deform. Ay, sorry. Mag-deform siya. Leading, mag-spread. Pero parang hindi siya. Ito pala, tracking pala. Hindi wala. Nalimutan ko lang ng meaning ng leading eh. Symmetry, mag-extrude ka kanya. Yan. Pero para sa akin, mas gusto ko yung nasa sa line. Dito yun. Sa shapes ba? At text kasi mas mabilis mong mamanipulate dito naman kasi parang ewan ko parang bakit hindi siya nag-change nung ano niya yung font niya dito. Wala talaga ako. Okay, so tuloy naman at kung meron pa kayong mga katanungan mag-message kayo sa akin o kaya mag-lay lang sa comment at tayo natin sagutin or meron kayong request ba na iba para makapag gawa pa ako ng ibang tutorial pa. Okay? Salamat sa nood. Paalam.